pinapatok. Yung tao may pangangailangan siya para sa isang particular na pagkain or isang serbisyo. And then may darating na idea or produkto na pumupuno dun sa pangangailangan na yun. Pag yung kahit saan ka nalang tumingin, nandun na, parang tama na. Parang sobra na, tama na, wag iba naman. Kung ang produkto ay ginagamit ng lahat, no? O ng nakararami, then nagiging uso yan. Mga hit na hit. Ngayong gabi, humanda na kayo. Ito na ang listahan ng mga pinakapumatok na uso. Welcome mga kachika! Ako po si Pia Guanyo at welcome sa programa ng mga mahilig maglista, ang Pinaka. Ang misyon natin ngayon, ilista ang 15 pinakapatok na uso dito sa atin. O, madali lang, di ba? Naku, aminin nyo man o hindi, sigurado kung kahit minsan sa buhay nyo ay sumunod din kayo sa uso. O, di ba? Aminin! O, game! Simulan na natin ang paglilista ng ating Pinaka. Susunod, iba't ibang uso, alin ang laos, alin ang panalo, at alin ang papasok sa listahan natin ng 15 pinakapatok na uso. Welcome back mga kachika! Ito po ang programang pinakaabangan pagdating sa listahan, ang Pinaka. Simulan na natin ang chikahan tungkol sa pinakapatok na uso. Pag sinabing uso, ito yung mga bagay na nakahiligan ng mga tao sa isang takdang panahon. Pero teka, paano nga ba nagiging uso ang isang uso? Sabi ng Amerikanong si Malcolm Gladwell sa libro niyang The Tipping Point, ang uso raw ay parang isang virus. At ang pagpatok nito ay pwedeng ikumpara sa isang epidemic o pagkalat ng isang sakit. Naku! Ibig sabihin ba nun, virus-friendly tayo at madaling mahawa? Ang hilig kasi nating sumakay sa mga uso Kung minsan nga, kahit hindi swak sa atin, sunod pa rin sa uso. Sa pagbuo ng ating listahan tungkol sa mga uso, hiningi namin ang payo ng ilang pinakarespetadong eksperto. Eto po sila. Ako si Ruben Canlas, isa akong columnist sa Entrepreneur Magazine. I'm Mr. Ross Villamil. I'm the Marketing Director of Pulse Asia. Kim Yap, I'm an eventologist. Hello po, ako po si Jolina Magdangal. Ako si Tess Bump. Ako si Uro. Nagdidirect ako ng Bubble Gang at saka ng Bitoy's Funniest Video. I'm Direct Chris Adalia. I'm one of the directors in Channel 7. Oh, panalo ang panel natin, di ba? Excited na ba kayong malaman kung ano-ano ang nakapasok sa listahan natin? Ako excited na. Kaya simulan na natin sa number 15. Tayo-tayong buhok ng bida. Naglalakihan ang mga mata. Pasok sa number 15 ang maaksyong mga eksena ng anime. Meron siyang magandang kwento at maganda yung visuals. Makulay, mabilis ang pangyayari. Gusto nating sundan kaagad. Bakit nga kaya biglang naging uso ang anime? Ganong dati ng maraming cartoon sa telebisyon. Hinahamon mo ba ako? Yung pagkakadub niya is reminiscent of the radio dramas before. Pwede mong isara yung mata mo, naintindihan mo. Yun, tingin ko aliw na aliw yung mga tao, lalo na yung mga bata na kaya nilang i-drawing. Di tulad ng lumang cartoons, hindi na raw simpleng habulan, bagsakan ng piano, at paluan ng kaldero ang inihahain ng anime. Bagong putahe na, mas sophisticated na storya, tema, at pagkukwento, at syempre, mas maaksyon at makapigil hiningang mga eksena. Naka-heighten yung yung drama nung voice. Kasi nga voice acting Mga walang hiya kayo! Lumusob kayo dito! Sasalumuhin ko kayo! Unconscious message nun na parang tinatalo mo yung mga evil rulers. Hindi lang sila simple na storya. May mga politika sila. May mga realistic sila na detalye na natatouch yung ating puso.
Medyo nakakauhaw ang action-packed scenes ng anime. Ano, break muna tayo at uminom ng malamig at refreshing na Pearl Shakes na pasok sa number 14. 1999 ang unang sumulpot ang Zagu sa Green Valley sa San Juan. Ang naging kauna-unahang tindahan ng Pearl Shakes sa Pilipinas. Ang Pearl Shakes na uso kasi pasok na pasok sa konsepto ng sagot gulaman ng mga Pilipino. No? Parang ito yung social na version ng sagot gulaman. Ang sarap naman talaga na ang init-init, tapos malalamigan ka talaga pag uminom ka ng Pearl Shake. Hindi naman siya bagong idea. Sago lang siya, di ba? Mas malaki lang, tsaka mas jelly. Parehong may yelo lang siya. Yung packaging lang, iniba. Hindi nga bago ang ideya, pero tinanggap ng mga Pinoy ang pagbabagong bihis ng kinalakhan nilang sa malamig. Noon pang hindi pa Pearl Shake yan, umiinom na kami yan sa kalye. Kasi yung sa malamig, Pearl Shake yan eh. No, di ba mahilig tayo sa halo-halo? Ang Pearl Shake is just the simpler version ng halo-halo. Di nga nagtagal. Through word of mouth lang ay naging bukang bibig ng Pinoy ang Zagu at ang masarap nitong Pearl Shakes. Uso na nga ang Pearly Shakes at patunay dito ang mabilis na pagsulpot ng Orbits, Shago, Quickly, Pearly Shakes, Let's Go Sago, Miss Sagu at iba pang tindahan sa bawat kanto at mall. Nakainom lang ako niyang first time nung nandito na ako sa GMA. Ang pangit! Kung ang Pearly Shake ay usong pamatid-uhaw, ito naman ang usong pambara. Swerte sa pwestong numero 13, ang shawarma. Shawarma, I love it. Gusto ko talaga siya eh. Ewan ko, parang sa isang hawakan mong ganun, busog ka na. Exotic siya kasi Arabian food, so naiiba siya. Tapos, quick din siya kasi para siyang sandwich. Sumikat ang shawarma kasi nung panahon na yon, ang daming mga Pinoy na nagtatrabahong OFW sa Saudi. Pag uwi nila dito, meron pa ilan-ilan dito ng mga Middle Eastern restaurants eh. May nagbukas ng ganyan, siyempre yung tatay na nagtrabaho sa Saudi, ayan yung kinakain namin doon. Tikman nyo, gusto kong matikman ng mga anak ko, yung kinakain ng ano ko. Yun, kaya sumikat ang shawarma. Pag kinain ko tong shawarma na to, kumpleto na. Meron na akong protein, meron na akong carbohydrates. Handa na ako. I have the energy to last me for the whole day. Kakaiba, bagong panlasa, no? So titikman ng mga Pilipino at titaste yung mga tao. Ba, oo nga, masarap. Mainit ang pagtanggap ng Pinoy sa shawarma at iisipin mo talagang shawarma is here to stay. Pero di nagtagal, lumamig din at nagsebo ang craving nila para dito. Mula shawarma, punta naman tayo sa spaghetti. Pero hindi po nakakain ang susunod nating item. Mas masarap itong kantahin at isayaw. Pasok sa number 12 ang spaghetti at iba pang novelty songs. Sapagkat ito ang kauna-unahang novelty song na kanta ng mga bata. I think nag-tip ito, sumikat ito, kasabay na nung mga bubuka ang bulaklak, sasara ang bulaklak, no? Kasi yung children's song is already popular to the children. Ang daling sabayan, ang daling kantahin, paulit-ulit lang, ang daling ma-memorize. Na yung spaghetti is about yung spaghetti strap na nahuhulog. So yun yung pababa, tas tataas. So parang ganun yung kanyang explanation, ano? Pagkain. Laro Street children's song ba o may double meaning pa? Hindi na ito mahalaga dahil naging hit song na ang spaghetti mula Bambang hanggang Alabang. Wala kang Christmas party pupuntahan na walang spaghetti song. Na hindi sinasayaw ito ng mga bata. Pati yung mga bata sa Forbes kumakanta ng spaghetti song. Personally, nainis nga ako dyan eh. Kasi in-enroll ko yung aking apo for a ballet. Pero pagkatapos ng session nila lang sila nag-i-spaghetti. Nakakaano siya kasi pag sinabing spaghetti song, eto na yung sex bomb. Diba? Mga sexy, mga ganyan. Eh ako si Tess Bomb. So pag narinig ko yung spaghetti, syempre ako din napapasayaw, di ba? May secret recipe ba para pumatok ang isang novelty song? Dahil ba ito sa lyrics, sa music, o kung sinong kumakanta? Mahirap ihiwalay ang spaghetti song sa sex bomb dancers. Part ng phenomenon ng sex bomb dancers yung spaghetti song. Nakikita sila araw-araw sa Itbulaga, isa sa mga top-rated na shows, ano? Tapos, piniplay siya sa radyo. Sobrang uso niya na even yung mga ringtones ng mga tao, spaghetti na. Parang sakit nga at madami yata ang nahahawa.
Lumitaw ang iba't ibang grupo tulad ng Viva Hot Babes at Maskulados, hatid ang mga pakwelang awiting Bulaklak, Jumbo Hotdog at iba pa. Nonsense yung lyrics niya actually kung titingnan mo, ano? Pero yung tune niya, ang hirap kalimutan eh. It's because the singer themselves, they can relate. Hindi naman ganong sosyalin, ordinaryong taong gaya lang din natin. Basta nakakatuwa yung mga kanta nila. Hindi siya kainis, katuwa. Magtatagal kaya sa uso ang mga novelty songs at mga grupong tulad ng Sex Bomb? Siguro, pag wala na yung crisis, happy yung mga tao, then yung mga novelty songs, hindi na masyado mauuso. Iba na yung hahanapin naman ng mga tao. Bukod sa novelty songs, patok din sa mga Pinoy ang pakikinig sa mga banda. Kaya naman hindi na kami nagulat nang pumasok sa number 11 ng ating countdown, ang Pinoy bands. Kasi totoo naman na pag manonood ka sa mga bar, tas live band talaga, ang ganda ng energy eh. Talagang bigay na bigay. It's just a cycle. So, uuso ko ngayon, bababa ka, magiging uso ka na naman ulit. Ang mga nag-i-innovate ngayon, yung mga rock bands. Nang pumatok ang bandang Eraserheads noong early 90s, naging tipping point yon ng muling pagkabuhay ng Pinoy bands. Naging masigla ang music industry. Tapos nandiyan na yung Hail, nandiyan na yung mga kung ano na mga banda. It started coming out because they capitalized on the initial innovators. Yung mga trends sa Pilipinas, di ba? Kung ano yung nasa abroad, tinatry natin gayahin. Ang daming mga singers ngayon na wala silang ginawa kundi kumanta ng lumang kanta. Kumbaga, lahat ng mga kantang kinalakihan natin at kinalakihan ng mga magulang natin, inuulit na lang. Nagkataon, mayroong mga banda ngayon na merong sarili silang originality. Meron silang sariling identity. Welcome back mga kachika! O, nailista nyo na ba ang pumasok sa numbers 15 to 11 ng ating pinakapatok na uso countdown? Reviewin natin ha. Sa number 15, ang action-packed anime. Number 14, ang sosyal na sa malamig na Pearl Shakes. Number 13, Mamamamay Shawarma. Number 12, ang spaghetting taas-baba at iba pang novelty songs. Number 11, ang nagbabalik na Pinoy bands. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating countdown, kanin at galunggong, magsitabi kayo. May bagong staple food na raw ang Pinoy at nagahari ito sa number 10, ang instant noodles. Ito, uso din to sa mga nag-o-office na o kaya yung mga call center na wala na silang time bumaba at kailangan nilang nandun lang talaga. Wala na sila ibang makakain kundi mag-instant pagkain. Kailangan natin magawa ang pinakamaraming bagay sa pinakamaliit na panahon. Wala tayong pasensya sa isang bagay. Mahilig tayong mag-shortcut. No? So that's why lahat ng instant patok sa atin. Mabilis lutuin, masarap, nakabubusog, at higit sa lahat, mura. E teka, kamusta naman ang sustansya? Pansit na naman! Dapat yata merong magsabi na hindi po sapat ang kanin at noodles lang. Eventually, hindi ka magiging healthy na tao. Whether we like it or not, mukhang instant noodles na nga ang staple food ng marami. Ang presyo na rin ba nito ang sukatan ng pag-unlad o pagbagsak ng economy? Poor galunggong, naagawan na ng trono. Well, reflection niya ng buhay ng Pilipino ngayon. So, noodles at kanin, pwede na. Pero kung titingnan mo, hindi siya tama. Mula sa instant noodles, punta naman tayo sa instant beauty. Pwede ba yun? Well, pwede naman if you have the money na magpa-retoke. Salamat po, Doktor. At nasa lucky 9th spot ang pagpaparetoke o cosmetic makeover sa ating pinakapatok na uso. Our concept of beauty is not ours. This is Western dictate of beauty. So ang Pilipino is just trying to emulate that. Paano nga ba naging uso ang magparetoke? Gayong noong panahon ni Lolo't Lola ay kinatatakutan ito at higit sa lahat, isinisikreto. Na-realize ng Pilipino, kung kaya ko naman at hindi naman magiging masama sa katawan ko at hindi ko naman talaga iibahin yung pag-iitsura ko, pagagandahin ko lang, kumbaga it's enhancement more than changing. Like sina Julia Roberts, ganyan. Puro retokado yung mga mukha, no? Sina Michelle Pfeiffer,
Even daw si Tom Cruise nagparetoke. So, they do it para sumikat sila dahil maganda sila. Meron kang permission from celebrities or from people you idolize, then it gives you permission also as an ordinary citizen to do this because it is just normal. Dahil mas educated na raw at mas aware ngayon ang Pinoy tungkol sa pagparetoke, unti-unti na ring nawala ang kanilang takot at pangamba. Kaya, go na go ang marami na magpahiwa at magpa-opera kay Doc sa ngalan ng beauty, if they have the money. Kapag pumayat ako, kapag lumit ang hita ko, siguro magiging mas magandang buhay ko, magiging mas magkakagusto sa akin yung crush ko. As long as it will make you happy, as long as it will make you healthy, it will make you look good, that's fine. O ano mga kachika, kumbinsido na ba kayo na talagang usong-uso na ang pagpaparetoke? Well, agree or not, yan ang number 9 sa listahan ng ating experts. Pero itong susunod sa listahan nila, pihadong mapapa-agree rin kayo. Clue, may kinalaman ito sa paghuhukay. Hindi ng bangkay ha? Guess nyo na. Opo, ang number 8 sa listahan ng mga pinakapatok na uso, ano pa kundi ang ukay-ukay! From Baguio to Bambang, talaga namang kahit saan ka magpunta ngayon, there's always an ukay-ukay store in the neighborhood. Sa mga nagtitipid pero gustong pumorma, ukay-ukay ang solusyon sa kanilang problema. Talasan nyo lang ang inyong mga mata at sipagan ng paghuhukay para makita ang damit na saswak sa inyong budget at panlasa. Manalo, diba? Makakatsyempo kayo talaga na maganda. Palda, damit, kahit ano. Sa mga mahilig naman sa branded clothes, ukay-ukay is the place to be. Tambakan kasi ito ng mga mamahaling tatak na galing pa sa Amerika at Europa. From Versace to Chanel to Gucci and Prada, lahat yan mabibili nyo rito sa presyong bagsak talaga. Ang mga Pilipino ngayon, more than ever, is they're very aware about fashion. Label conscious ang Pinoy. Nakikita natin cool din gumamit ng ukay-ukay kasi nakikita natin na kahit ang mga mayayaman ay gumagamit ng ukay-ukay. Yung mga artistang pumupunta dyan, pag nakita mo, ang ganda naman ito sa binili yan, yun, sa ukay-ukay yun. Pero may mga nagsasabing nakasasama raw ang ukay-ukay sa ekonomiya. Yung mga original na designers na wala silang choice kundi sumingil ng mataas, mawawalan sila ng kliyente, ano? Oh well, good or bad man ito sa economy, hindi na may tatangging isa na ang ukay-ukay sa mga shopping paradise ng mga Pinoy. Naku, may alam pa akong isang patok na patok at gaya ng ukay-ukay, nagsusulputan din ang mga ito sa kung saan-saan. At number 7 sa listahan ng mga pinakapatok na uso, it's the Internet Cafe. This is also the internet generation, no? Hindi nga lang lahat ng tao sa Pilipinas pinalad na magkaroon ng computer at ng internet connection sa bahay. Kahit saang kanto o eskinita ka mapunta, lagi kang makakahanap ng Internet Cafe. Dito pwede ka mag-email, mag-surf sa internet, mag-network gaming, at syempre, makipag-online chat. From as high as 80 pesos to as low as 15 pesos per hour, pwede mong gamitin ang iba't ibang serbisyo ng Internet Cafe. Kaya naman paboritong hangout na rin ito ng mga bagets. Number 1 na kanilang mga kliyente doon ay mga kabataan, high school, elementary o high school, na into internet gaming. Kung tutuusin daw, magandang senyales ang pagdami ng Internet Cafe. Naging mas accessible ang teknolohiya ng internet at computer para sa mas nakararami. Hindi na technophobic ang mga Pilipino. No? Dati kasi pag pinakita mo ng computer, parang natatakot. Ang mga matatanda, technophobic. So we're more accustomed to, we're more comfortable, in having electronic gadgets such as computer, and that's good. Pero sa kabilang banda naman, tila nagkaroon ng panibagong bisyo ang mga kabataan. Most of my pamangkin, rather than going home straight, dadaan sa mga internet cafe. Sometimes, mas kinakain ang oras ng mga bata sa paglalaro kaysa sa pag-aaral. From Internet Cafe, punta naman tayo sa Videoke. Yes, ang paboritong pastime ng mga Pinoy, number 6 din sa listahan ng mga pinakapatok na uso ayon sa ating mga expert.
Hindi lang sila likas na mahilig kumanta, likas silang mahilig kumanta magkakasama. Kaya ang videoke, sabay inuman, sabay pulutan. Yun talaga ang hilig nila. Kahit na yung mga nasa Amerika na mga bata na doon na pinanganak, doon lumaki, siguro nakita nila yung mga nanay nila or mga tatay nila or mga kamag-anak nila. Wala nga makakaawat sa mga Pinoy pagdating sa kantahan. Pero kahit sa mga sari-sari store o karinderya, may videoke machine kang makikita. Lagi itong bukas sa mga gustong kumanta, pero bayad ka muna ng 5. Kung di nyo naman feel mambulahaw na mga kapitbahay pero type nyo mag-concert with your barkada, sa videoke bar na lang kayo magkalat. Pumunta. Dati, happy na tayo sa -1, na naging multiplex, na naging karaoke. Ngayon, di na kumpleto ang biritan kapag walang videoke. Kasi hindi ka na kailangan mag-memorize. Doon nababasa mo talaga mismo sa TV, no, yung lyrics. And singing becomes easier, no? Mas pinadali at mas pinasaya. Kaya naman sa kahit anong kasayahan o pagtitipon, hindi nawawala ang videoke portion. Ang tagisan sa videoke, nakarating na rin sa TV. Sa GMA, may All-Star K, the 1 Million Videoke Challenge. Ang Itbulaga naman, may Video Cry. Ang videoke contest na meron pang 3 matataray na judges. I will survive. My way. It's my turn. Impossible dream. My love will see you through. Ilan lamang yan sa mga top hits sa videoke. Pero alam nyo bang hindi pa ito nauuso? Hilig na talaga ng mga Pinoy ang pagkanta ng sama-sama? May isang historical document na nung nagre-revolution yung mga Pilipino against yung mga Espanyol, pag napanalo na ng isang village yung napaalis na nila yung mga Espanyol, magkakantahan sila, lalabas yung gitara at kakantahan sila. Ayun! Meron naman pala tayong pagmamanahan eh! Welcome back mga kachika! Ito po ang listahan ng bayan na inyong inaabang-abangan, ang pinaka. O, excited na ba kayo malaman kung ano-anong mga uso ang nakasama sa top 5 natin? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ibigay na natin ang numero 5 sa listahan ng mga eksperto sa uso. Want some coffee? Matagal na raw coffee lover sa mga Pinoy. Pero ngayon, bahagi na ng modernong kultura at lifestyle ang pag-inom nito. Kaya naman everywhere you go, merong coffee shop. At yan ang in na uso sa number 5. Dati usama mo kape lang siya. Ngayon, shake na siya, kumbaga, tapos meron ng mga iba-ibang flavor. May mocha, may vanilla. Pero higit pa sa kape at sari-saring flavors nito, nasa pool din ng coffee shop ang isa pang hilig ng mga Pilipino. Mahilig tayong mag-socialize. So, pag nagpunta ka sa isang cafe, order ka lang ng kape, pwede na kayo magkwentuhan. It's an area kung saan pwede ka magingay. Practical ang Pinoy, saka kuripot. Instead of staying in a bar where you'll spend 200 to 500 pesos para makipag-usap sa isang babae na bubulahin mo or friend na makipagkumustahan ka, mas mura pumunta sa coffee shop. Order ka ng isang cappuccino, pwede mong inumin niya ng 2 oras doon eh. Yung totoong uminom ng kape, hindi naghahalo ng mga flavors sa coffee. Coffee and strawberry, ano ba yun? Naging uso yung coffee shop because it's cool to be in a coffee shop now. Kasi kung titingnan mo, hindi kape yung pinupuntahan ng mga tao doon. It's a place actually to be seen in. Hindi siya a place to really go to. It's social. It's a social na lugar. Kapihan man o tambayan, ang pagsulpot ng mga coffee shop ay patunay lamang na ang mga Pinoy talaga mahilig sa sosyalan. Agree ba kayo dyan? Matapos magkape-kape, daan naman tayo sa isa pang lugar na talaga namang nakakagaan ng damdamin. Ano kaya itong ika-4 sa listahan ng mga eksperto natin? Give yourself a break. You deserve it. Kaya halika na sa spa. We have a stressful environment, a stressful world, and you're offering an anti-stress activity. Yung pampering culture na yon, pumapasok din doon yung spa. Tapos,
Dagdag pa nun is yung pagiging parang nagiging health conscious tayo, nagiging back to nature tayo. Ang mga trabaho ngayon, kakaiba na rin eh. Kakangarag talaga. So, ang sarap naman na regaluhan mo naman yung sarili mo ng masahe. Pero isang linggo, siguro 2-3 beses ako nagpapa. Kasi nakaka-relax. The busier we are, the harder it is to relax. Parang yun lang yung kabayaran. Pumunta ka sa ganun, parang yun na yung bisyo ng katawan natin. Maano tayo, makapagpahinga ng kaunti. Ganun. Sarap. Masarap talaga yung pupunta ka sa isang lugar na pagod ka pero mamasahin ka ng 2 tao. At tas ang dami ng mga ginagamit na mga lotion, may mga therapy na mga ganito-ganyan, meron ng mga ginagamit na instruments para mas ma-relax ka. Sa dami ng nagsulputang spa ngayon, masasabing isa na ngang lehitimong industriya ang pagbibigay ng relaxation. May nail spa, hair spa, foot spa, at kung ano-ano pa. Pero syempre, massage at sauna ang talagang dinadayo rito ng mga kliyente. Moderno na nga talaga ang panahon. Dati kasi, masama ang kahulugan ng pagmamasahe. Since its beginnings in 1970s, yung sexual connotation ng massage parlor kasi naging ginamit yan ng prostitution. Nung dumating yung spa, nagkaroon ngayon ng chance na yung pwede mong sabihin na, pero nobody's magpapamasahe na ngayon. Punta ako sa spa. Okay, so parang socially acceptable without the sexual connotation of a massage parlor. Iwan na muna natin ang pa-relax-relax at dumako naman tayo sa super intense na drama. Yan ang ikatlong entry sa ating listahan. Mga eksenang makabagbag damdamin, tunggalian ng kasamaan at kabutihan, awayan ng mahihirap at mayayaman, pag-ibig ang hinahadlangan, barilan, sampalan, iyakan, lahat ng yan at marami pang iba, mapapanood nyo sa mga telenovela. Meron tayong basic nature na gusto natin mag-eskapo. No? Kumbaga kung ano yung buhay natin, lagi tayong mahilig manood ng mga buhay ng ibang tao. Mula sa mga drama na unang narinig sa radyo, hanggang sa malipat ito sa telebisyon. Ang telenovela ay ang soap opera na nagbabagong bihis sa bawat henerasyon. Sikat na sikat noon sina Flor de Luna at Annalisa, ang dalawang magkatunggaling prinsesa ng primetime soap opera noong dekada 70 hanggang 80. Pero sa pagpasok ng dekada 90, biglang nagbago ang timpla ng masa nang umeksena ang Latinang si Thalia. At sa pagpasok ng dekada 90, biglang nagbago ang timpla ng mga telenovela nang umeksena ang mga Latina. Suddenly, may dumating na isang telenovela from South America na ang pagkakaiba is mas mabilis ang pacing. May kwento. Nagulat ang mga Pinoy na, uy, iba yun ah. So nanood sila. Siguro naaliw sila ng gano'n na ganun yung mga itsura tas Tagalog sinasabi, di ba? Bumaha ang mga imported telenovela sa telebisyon. Pero di nagtagal, nagsawa rin ang mga Pinoy sa mga Latino at Latina. Dito na pumasok ang mga Asian novela mula sa Taiwan at Korea. Halimbawa, apat lang ang character na pinakabida. Kahit sa kanila lang umiikot yung storya, ang bilis eh. Hindi ka mababato. May halong lungkot, may saya, tapos may konting drama. Basta cute sila. Hi! Anong tamis ang mapangakuan ng Endless Love? Walang kaparis ang Stairway to Heaven, ang saya-saya tumira sa Full House, at makipaglambingan sa Attic Cat. Pero magpapatalo ba naman ang mga Pinoy sa kanilang version ng telenovela? Siyempre hindi. Kaya ngayon, pinauso naman nila ang soap operang hinaluan ng mahika at iba't ibang sorpresa. Tinawag nila itong Telepantasya. Ang pampanalo nito sa mga tao, gumagamit ito ng maraming graphics. So malikot ito, magaganda ang mga costumes. It becomes more attractive and encouraging for them to watch. Para naman maaliw ng ibang klase, gusto naman natin ng taong lumilipad. Ayaw natin ng mga nakakita ng mga nadadapa lang. Diba? Gusto natin may magic powers. Gusto nating maka-escape dun sa reality ng ating paghihirap. Mas gusto nating manood ng isang setting na wala dito sa ating bansa. Naku! Ano kaya ang next level ng mga telenovelang ito? Pero mapa-Mexican man yan, Taiwanese, Korean o maski Telepantasya pa, sapol na sapol talaga ng mga ito ang damdamin ng masa. Kaya naman para sa ating mga eksperto, ang telenovela ay di mawawala sa uso. Ang Pilipino laging, well, masama ang buhay ngayon, pero next year bubuti yan.
optimist, no? Masyado lagi ang paningin bubuti. Kasi ganun ang nakikita nila sa mga telenovela, no? Masama yan ngayon pero ang ending yan maganda. Naku mga kachika, nasa number 2 na tayo ng mga pinakapatok na uso. At itong second entry natin ang nagbabanta raw na umagaw sa korona ng telenovela bilang hari ng primetime TV. Ano kaya ito? Kumbaga pati sila na-challenge na kaya bang gawin ng artista tong mga ganyang bagay, yung kumain ng ganito, hindi naman siguro hanggang sa nakakaya naman. So talagang bilib na bilib sila. Oh yes, it's really true. At number 2, walang makakaagaw sa pwesto ng reality TV. Nauso kasi yung reality TV at nakita nila na mas maganda ito kasi walang script. No? And then raw na nakikita mong isang bagay, no? Alam mo na tunay ito, talaga aktual na nangyayari ito. Mga totoong buhay ng mga ordinaryong tao. Yan ang ipinapakita sa reality TV. Lahat totoo, hindi scripted at kadalasan hindi planado. Sabi ni Andy Warhol, in the future, lahat ng tao sa mundo magkakaroon ng 5 minutong fame. Tapos, ayaw nila paniwalaan niya. Pero ngayon, ganun na nga, di ba? At sa Pilipinas, tila nagkaroon ng ibang kahulugan ang reality TV. Sa ibang bansa, ang kasama sa reality show as yung celebrity, host lang, no? Sa atin kailangan i-tweak. Kasi kapag masyadong yung kapitbahay mo lang napaparod mo, ba't mo siya papanurin sa TV? Kaya kailangan pa rin artista. It's a celebrity reality. At dahil lahat sa atin gustong maging celebrity, kaya patok na patok din ang mga reality show na naghahanap ng mga bagong artista. Ang daming mga shows ngayon na yung mga naghahanap ng mga bagong singer, mga bagong dancer, mga bagong artista. Pero ano pa nga ba ang kakaibang pang-akit ng reality TV sa mga manonood? Alam mo, totoong iyak, hindi yung arte na, ayoko, walang arte gano'n. Alam mo talaga sa sarili mo na totoong takot sila. Isinasabi rin ng reality TV, no, na ang mga tao ay pare-pareho. No? That you don't have to look up to stars, no, when watching shows, but actually you just have to be yourself because that's what we're supposed to be. You know, that's a message I think they're sending. Just be yourself. Be real. Eto na! Dumating na tayo sa pinakahihintay na bahagi ng ating programa. I-reveal na namin sa inyo ang number 1 sa listahan ng mga pinakapatok na uso ayon sa ating panel of experts. Pero bago yan, recap muna tayo ng ating listahan mula sa ika-15 hanggang sa ika-2. Umaatikabo at punong-puno ng aksyon sa 15 ang anime. Masarap lagukin na pamatid uhaw, pearl shakes at number 14. Paboritong pagkain sa Middle East, miss na miss ko na ang shawarma sa number 13. May spaghetti, may bulaklak, at may jumbo hotdog. Patok na patok sa number 12 ang novelty songs. Hip na hip naman at totally rocking ang mga banda sa number 11. Mabilis pa sa alas 4, pasok agad sa number 10 ang instant noodles. Salamat po, Doktor, at pumasok naman sa number 9 ang retoke. Okay na okay ang ukay-ukay sa number 8. Sa numero 7, tayo nang kumunek sa internet cafe. Ang videoke, bumibirit sa number 6. Hot na hot naman ang mga coffee shop sa number 5. Ang mga spa, cool na cool sa number 4. Puno-puno naman ang drama sa number 3 ang mga telenovela. Let's get real dahil ang reality TV nasa number 2. Ayan, malapit nang makumpleto ang listahan dahil eto na ang ating number 1. This is it! Sa numero 1 na mga pinapatok na uso, it's the cellphone. At that time, ang hirap kumuha ng landline. Diba? As in 10 years, 15 years bago ka makakuha ng landline. Yung cellphone, mag-apply ka, 3 days, meron ka ng cellphone. Wala ka raw sa uso kung wala kang cellphone. Mantakin yung halos 35 milyong kababayan natin ang meron nito. At di na rin mabilang ang mga pagbabagong naidulot nito sa buhay ng mga Pilipino. Tayo ay isang bansa na merong 7 milyong Pilipino na nasa ibang bansa. And cellphone has connected our families. Dati, maglo-long distance, or magpapadala pa tayo ng voice tape. Ngayon, may cellphone siya doon na naka-roaming, text ko siya, sasagot siya. Ganon. Tapos yung pagpapadala ng pera, through cellphones na rin. Isasend lang yung load,
pwede mo na i-convert to cash or gagamitin mo as an electronic wallet mo. Ano? Parang ang Pilipino ngayon, hindi na nabubuhay kung walang cellphone. Pag nawala, naiwan yung cellphone, parang nabubuwang ang isang tao. Halos linggo-linggo, may ipinapanganak na bagong modelo ng cellphone at mas nagiging high-tech ang bawat bagong imbensyon. Pero bukod sa high-tech at pabago-bagong modelo, higit na pumatok ang cellphone sa mga Pilipino dahil sa texting feature nito. Kung matatandaan nyo, mahalaga ang naging papel ng texting nung magkaroon ng People Power 2 sa EDSA. Through text, jokes, and messages, nalaman natin kung ano ang mga nangyayari sa gobyerno at politika. Ngayon, pwede ka nang mag-text para makabalita, maghanap ng trabaho, magpadala ng pera, at mag-download ng picture, ringtone, at horoscope. Pati nga pagdarasal, dinadaan na rin sa text. I have a joke, I can send it to 2 people, 3 people, etc. etc. Ginamit pa sa TV. Kung gusto nyo ang nangyayari ngayon dito, whatever, i-text nyo lang sa 2222. Ganyan. So, na-feel ng mga tao na may power to. Lahat ng Pinoy, kahit saan man sila mapunta sa kung saan parte man sila ng mundo nandoon, gusto nilang connect na connect sila. Importante yung text, importante yung tawag, para kahit saan kang lugar, nakokontak ka. Kasi kung bahay na, paano kung walang tao sa bahay nyo, di ba? Hello, walang sasagot. Pero anumang bagay raw, kahit gaano kagaling, may masamang epekto na rin. The bad side really, even it affected me, yung ating spelling medyo sumama na talaga. You know? And sometimes I even get in the examinations, text form ng examination and narrative, nagte-text. So, nagiging masama yan. At dahil sobrang high-tech na nga ng cellphone, kahit ano, naire-record nito. Maski na ang pinakapribadong bahagi ng buhay at katawan mo. Ang dami ngayong mga kung ano-anong scandals ng mga sino-sinong celebrity ang nakunan ng litrato through a phone. Ano? Pero saan man ang anggulo tignan, mas marami pa rin itong pakinabang. Yung cellphone, hindi mawawala yan. Definitely mag-evolve at magre-reinvent yung cellphone na yan. Malaki yung naging impact niya. To a point na overtake pa niya yung internet. Siya yung pinaka magandang example ng technology na napasok lahat ng aspects ng buhay ng Pilipino at change niya yung buhay natin mga Pilipino. There you go, folks! Yan po ang ating 15 pinakapatok na uso. Ako po si Pia Guanyo, ang pinaka-maaasahan yung katsikahan pagdating sa listahan. Sa susunod na linggo, ihanda ulit ang ballpen at papel nyo dahil sama-sama tayo ulit na maglilista ng ating mga pinaka